Si Mike Owen del Fuego ay isang kilala, matigas at makapangyarihang bilyonaryo na may malalim na dusa ayon sa mga doktor. Siya ay baog at walang kakayahang mag-iwan ng tagapagmana. Sa kabilang banda, si Sarah May ay ang kanyang simpleng executive assistant na tahimik na nagtatrabaho para sa pamilya. Subalit dahil sa isang charity gala, kalasingan at bugso ng damdamin, nagtagpo ang kanilang mga landas sa penthouse ni Owen. Ang gabing iyon ay nagbunga ng isang malaking himala. Nabuntis si Sarah May. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tapat at nagmamahal nating taga-subaybay rito sa Ayesha TV. Ako po ang inyong lingkod, si Miss Angge, na muling sasama sa inyo sa isang paglalakbay na hitik sa luha, pagtitiis at matining aral ng buhay. Mga ka-Ayesha, naniniwala ba kayo sa salitang himala? Paano kung ang himalang matagal mo nang ipinagdarasal ay dumating sa pinakamaling panahon, sa pinakamaling pagkakataon at sa harap ng isang lalaking walang ibang alam kundi ang maging malupit? Ngayong araw, sabay-sabay nating tunghayan ang simula ng kwento ni Sarah May, isang simpleng babaeng nagtiis na maging anino sa loob ng isang marangyang imperyo at ng nag-iisang bilyonaryong si Mike Owen del Fuego, ang lalaking mayaman sa salapi, ngunit baog at naghihirap pagdating sa pagmamahal. Paano kung ang gabing itinuring niyang isang malaking pagkakamali ay ang nag-iisang liwanag na magpapabago sa kanyang magpakailanman? At paano kung sa oras na matuto siyang lumuhod sa semento para magsisi, ay tuluyan ng huli ang lahat? Huwag po kayong aalis. Ihanda ang inyong mga puso dahil ito ang simula. Ang gabi sa lungsod ng Makati ay laging gising. Punong-puno na nagtataas ang gusali na may mga higanteng ginto sa ilalim ng madilim na kalangitan. Ngunit sa itaas ng pinakamataas na penthouse ng Del Fuego Tower, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang marangyang silid na iyon na pinaliligiran ng mga pader na gawa sa mamahaling salamin ay pag-aari na nag-iisang si Mike Owen del Fuego. Siya ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Isang bilyonaryong walang awat kung magpatakbo ng imperyo, may matikas na tindig, matatalas na mata na kulay abo, at pusong tila nililok mula sa pinakamalamig na yelo ng Arctic. Sa loob ng silid na iyon, nakatayo si Owen sa harap ng salamin. Hawak ang isang baso na mamahaling scotch. Bagamat mukha siyang perpekto sa paningin ng publiko, may isang madilim na lihim na nagpapahirap sa kanyang pagkatao sa nakalipas na mga buwan. Ayon sa pinakamagagaling na doktor sa bansa at sa ibang bansa, si Owen ay baog. Walang kakayahang magkaanak. Ang balitang ito ay unti-unting sumisira sa kanyang pride bilang isang lalaki at bilang tagapagmana ng pamilya Del Fuego. Isang pagkakamali. Pulong ni Owen sa kanyang sarili abang inuubos ang alak, isang malaking sumpa. Sa kabilang dako ng silid, sa gilid ng malawak at marangyang kama, nakaupo si Sarah May. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hinahawakan ng kumot upang itakip sa kanyang hubad na katawan. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay magulo. Ito ang kanyang mga mata ay basang-basa ng mga luha. At si Sarah May ay isang simpleng babaeng, isang executive assistant sa kumpanya ni Owen na laging tahimik, masunurin at walang ibang hangad kundi ang buhayin ng kanyang pamilya sa probinsya. Ngunit ang gabing ito ay naging iba. Dahil sa isang charity gala kung saan pareho silang nakainom ng labis na alak at dahil sa matinding bigat ng emosyon na dinadala ni Owen, nagtagpo ang kanilang mga landas sa hindi inaasahang paraan. Ang gabi ng pagnanasa na dapat sana ay isang mabilis na pagtakas sa realidad para kay Owen ay naging isang permanenteng marka sa buhay ni Sarah May. Owen, ang mahinang tinig ni Sarah ay halos maputol dahil sa kaba. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Patawarin mo ako. Lumingon si Owen. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng lambing o pagsisisi. Ang tanging nakikita sa kanyang mga mata ay galit. Isang nagre-radiader na galit na kayang tunawin ng kahit na sino. Humakbang siya papalapit kay Sarah. Bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig na gawa sa hardwood ay tila tunog ng paparating na hatol ng kamatayan. Hindi mo sinasadya? Ang boses ni Owen ay bababa, paos, ngunit puno ng bagsik. Pumasok ka sa silid ko, Sarah May. Alam mo kung sino ako, at alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Huwag kang umasta na parang biktima rito.
Pareho tayong may nainom, Owen. Nakita kitang nahihirapan. Gusto lang kitang tulungan. Pagmamakaawa ni Sarah, habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang mga pisngi. Hindi ko hinangad na mangyari ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng bilyonaryo. Lumuhod siya ng bahagya upang mapantayan ang mukha ni Sarah. Hinawakan niya ng mariin ang baba ng dalaga, sapat para mapadaing ito sa sakit. Tulungan? O baka naman nakita mo pagkakataon na makasungkit ng isang Delfuego? Malamig na paratang ni Owen. Alam na lahat na ang mga katulad mo, galing sa hirap ay gagawin ng lahat para lang makatapak sa karangyaan. Ngunit nagkamali ka ng binagyang lalaki, Sarah. Pinatawa ni Owen ang baba ni Sarah na may pandidiri, na parang nadubihan ang kanyang mga kamay sa paghawak sa dalaga. Tumayo siya ng tuwid at inayos ang kanyang nagusot na polo shirt. Para kay Mike Owen Delfuego, ang perpektong buhay ay may tiyak na direksyon. Kung mayroon man siyang babaeng nakikita na karapat-dapat na maging kabiyak ng kanyang buhay, ay maging ina ng kanyang mga magiging anak, kung magkakaroon man ng himala, iyon ay walang iba kundi si Beatrice Magno. Si Beatrice ay isang sikat sa buong mundo bilang supermodel. Maganda, matangkad, mayaman, at nagmula sa isang marangal na pamilya. Para kay Owen, si Beatrice ang definisyon ng kasakdalan. Isang babaeng ipagmamalaki niya sa buong mundo. Hindi isang tulad ni Sarah May na isang simpleng empleyado lamang. Isang anino sa malaking korporasyon ng Delfuego. Kung may babae man akong gustong maging ina ng anak ko, hindi ikaw iyon, Sarah. Diretsahang sabi ni Owen na parang sinasaksak ang puso ng dalaga sa bawat salitang binibitiwan niya. Si Beatrice ang karapat-dapat. Ikaw? Isang pagkakamali ka lang ng isang gabi. Isang gabing gawa ng kalasingan na agad kong kakalimutan bukas ng umaga. Ang mga salitang iyon ay tila bombang sumabog sa pandinig ni Sarah. Alam niyang wala siyang laban kay Beatrice. Nakikita niya ang mga larawan nito sa mga magazine, sa mga billboard sa kahabaan ng EDSA, at ang marangyang pamumuhay nito. Sino nga naman ba siya? Isang probinsyanang nagtatrabaho na doble kayod para sa pamilya. Umalis ka na, utos ni Owen. Sabay talikod kay Sarah habang muling nagsasali ng alak sa kanyang baso. Ayoko makita ang mukha mo rito pagising ko. At wag na wag mong iisipin na ang gabing ito ay may kahulugan. Para sa akin, wala kang pinagkaiba sa mga nagdaang gabi na walang halaga. Nanginginig na tumayo si Sarah. Pinulot niya ang kanyang mga nagkalat na damit sa sahig. Bawat piraso ng tela ay paalala ng kanyang pagbagsak. Habang isinusuot ang kanyang simpleng blusa, hindi niya mapigilang mapahawak sa kanyang tiyan. May kakaibang kaba siyang nararamdaman. Isang kutob na ang gabing ito ay hindi lamang basta matatapos sa alis at pag-alis niya sa penthouse na iyon. Na makalabas si Sarah sa pinto ng penthouse, napasandal siya sa malamig na pader ng elevator. Napahagulgol siya sa iyak. Sapo-sapo ang kanyang mukha. Ang lalaking lihim niyang hinahangaan mula sa malayo, ang lalaking itinuturing niyang bayani ng kanyang karera, ay ang lalaki rin palang dudurog sa kanyang dignidad ng pira-piraso. Sa loob ng silid, naiwang nag-iisa si Owen. Tinignan niya ang kama na nagulo. Dahil sa kanilang pagsasama, may bahid na dugo sa puting sheet. Isang patunay na siya ang una sa buhay ng dalaga. Saglit na natigilan si Owen. Isang bahagi ng kanyang isip ang nakaramdam ng kaunting konsensya. Ngunit agad itong binalot ng kanyang matigas na pride at galit sa kanyang sariling sitwasyon. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Sabay hilamos ng kanyang mukha gamit ang mga palad. Bago ako, walang mangyayari. Walang mababago. Inisip ni Owen si Beatrice. Kailangan niyang tawagan ito bukas. Kailangan niya ayusin ang kanilang kasal upang matakpan ang anumang ingay at upang mapatunayan sa kanyang pamilya na kontrolado niya ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam. Ang itinuturing niyang pagkakamali ng isang gabi ay ang simula ng isang bagyo na tuluyang magpapabago sa kanyang malamig na mundo. Ang gulong iyon, ang gabing iyon, ay hindi na mabubura kailanman. Ang mga linggong sumunod matapos ang gabing iyon ay naging isang mahabang bangungod para kay Sarah May. Sa loob ng opisina ng Delfuego Shipping Lines, pilit niya ibinalik ang normal na takbo ng kanyang buhay. Bilang executive assistant, tungkulin niyang ihanda ang mga papeles, ayusin ang schedule ng mga pagpupulong, at tiyakin na maayos ang lahat bago pumasok ang kanilang bilyonaryong CEO. Ngunit tuwing maririnig niya ang yabag ng mga sapatos ni Mike Owen Delfuego sa labas ng pintuan, tila humihinto ang tibok ng kanyang puso.
kung paano siya tinitingnan nito noon bilang isang invisible, ngunit mahusay na empleyado, ay napalitan ng isang mapanghanib at malamig na titig. Walang imik si Owen. Hindi nito binabanggit ang nangyari sa penthouse, ngunit ang bawat pagabot nito ng mga dokumento ay may kasama bigat na tila nagbabanta. Isang umaga, habang nag-encode ng mga sulat sa kanyang computer, biglang nakaramdam si Sarah ng matinding pag-ikot ng paligid. Ang amoy ng bagong timplang kape sa kanyang mesa na dati niyang paborito ay biglang naging dahilan ng marahas na pagbaliktad ng kanyang sikmura. Napatakit si Sarah sa kanyang bibig. Mabilis na tumayo at patakbong nagtungo sa banyo. Sa loob ng cubicle, napaluhod si Sarah sa harap ng inodoro. At doon isinuka ang lahat ng kanyang kinain sa agahan. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Pinapawisan ng malamig at halos walang lakas na napasandal sa pader. Hindi maaari. Pulong niya sa kanyang sarili habang hinahawakan ng kanyang nangangadog na mga labi. Sinubukan niya muli mag-isip. 1 buwan at kalahati na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa penthouse. At sa loob ng panahong iyon, hindi pa dumadating ang kanyang buwan ng dalaw. Noong una, iniisip niya na baka dala lamang ito ng labis na stress, puyat, at matinding takot na baka bigla siyang sisehin o sibakin ni Owen sa trabaho. Ngunit ang pagkahilo, ang pagiging sensitibo sa mga amoy, at ang kakaibang bigat sa kanyang puson ay hindi na normal. Paglabas niya ng banyo, sinalubong siya ni Aling Lani, ang matandang utility worker sa palapag na iyon. Sarah, iha, ayos ka lang ba? Ang putla-putla mo. Kanina ka pa ba dinadalaw ng hilo? Opo, Aling Lani. Baka po kulang lang sa tulog gawa ng mga hinahabol na report. Pilit ng ngiti ni Sarah. Kahit na ang totoo ay unti-unti na nilalaman ng takot ang kanyang sistema. Mag-ingat ka. Baka naman iba na yan ang pamangkin ko. Ganyan na ganyan ang simula nung magdalang tao. Biro ni Aling Lani na may kasamang tawa bago nagpatuloy sa paglalampaso. Ang salitang magdalang tao ay tila isang kidlat na gumuhit sa utak ni Sarah. Parang gumuho ang sahig sa kanyang kinatatayuan. Buntis? Paano? Sabi ng mga bulong-bulungan sa opisina. At ayon na rin sa mga narinig niyang chismis mula sa mga dating naging karelasyon ni Owen. Ang bilyonaryo ay hindi magkakaroon ng anak. Iyon ang dahilan kung bakit kampante ito. Kung bakit walang takot ito sa kahit na anong ugnayan. Hindi nakapagtapos ng pag-aayos sa kanyang trabaho si Sarah ng araw na iyon. Pagdating ng 5:00 ng hapon, agad niya kinuha ang kanyang bag at hindi na nag-overtime. Sumakay siya ng tricycle patungo sa isang maliit na tagong parmasya sa labas ng Makati, isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. May takot sa kanyang mga mata habang binibili ang 3 magkakaibang brand ng pregnancy test kit. Pag-uwi sa kanyang maliit na inuupahang apartment sa Pasay, ni hindi niya nagawa magpalit ng damit. Diretso siya sa banyo. Dala ang mga kit na tila may hawak na hatol sa kanyang kinabukasan. Ang 5 minutong paghihintay ay ang pinakamahabang 5 minuto sa buong buhay ni Sarah May. Nakaupo siya sa sahig ng banyo, nakasubsob ang ulo sa kanyang mga tuhod habang taimtim na nalalangin. Diyos ko, wag naman po sana. Wag ngayon. Wag sa ganitong paraan. Nang tumunog ang alarm ng kanyang cellphone, dahan-dahan na itinaas ang kanyang ulo. Isa-isa niyang tiningnan ang mga test kit na nakalapag sa ibabaw ng sink. Unang kit, 2 pulang guhit. Pangalawang kit, 2 pulang guhit. Pangatlong kit, isang malinaw na plus sign. Positibo lahat sila. Napahagulgol si Sarah. Ngunit pinilit niyang takpan ang kanyang bibig gamit ang unan upang walang makarinig sa labas. Ang kanyang sinapupunan na akala ng lahat ay hindi kailanman mabibigyan ng buhay ng isang Mike Owen del Fuego ay may dinadala ng bagong hininga. Isang bata, isang inosenteng sanggol na bunga ng isang gabing pagkakamali. Isang gabi puno ng puot at kalasingan. Kinabukasan, pumasok si Sarah sa opisina na may mas malaking pasanin. Hindi niya alam kung paano haharapin si Owen. Paano niya sasabihin sa isang makapangyarihang lalaki na ang kanyang sinasabing imposible ay naganap? At paano? Kung isipin ito, na sinusubukan niya lamang itong perahan? Habang nag-aayos siya ng mga folders sa reception desk sa labas ng opisina ni Owen, bumukas ang pinto ng elevator. Iniluwan ito si Owen, ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama niya si Beatrice Magno. Si Beatrice ay suot ng isang mamahaling designer dress. Ang kanyang buhok ay perpektong nakastyle at ang kanyang mukha ay puno ng ningning. Nakakapit ang kanyang kamay sa braso ni Owen
habang masaya nagtatawanan ng dalawa. Darling, ang sabi ng coordinator natin, kailangan na natin mamili ng mga bagay at mamili na ng motif para sa charity ball sa susunod na buwan. Palambing na sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ikaw ang bahala, Beatrice. Kung anong gusto mo, iyon ang masusunod. Sagot ni Owen. Ang kanyang boses ay may kakaibang lambot na kailanman ay hindi narinig ni Sarah na ginamit sa kanya o sa kahit na sinong empleyado. Napatigil ang dalawa sa harap ng desk ni Sarah. Tumingin si Beatrice kay Sarah mula ulo hanggang paa. May bahagyang paitataas ng kilay. Owen? Ang sekretarya mo. Mukhang may sakit. Ang patla. Baka makahawa sa loob ng opisina mo. Tumingin si Owen kay Sarah. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay may bahagyang ngiti kay Beatrice ay agad na naging malamig at patalim na dumapo sa kanya. Kung hindi mo kaya magtrabaho na maayos, Sarah, maaari ka mag-leave. Ayoko nang pabaya sa opisina ko. Ayos lang po ako, Sir Owen. Patawad po. Pulong ni Sarah. Nakayoko ang ulo habang pinipigilan ng luha. Nasasaktan si Sarah. Hindi lang dahil sa malamig na trato, kundi dahil sa katotohanan habang may nabubuo sa buhay sa kanyang tiyan na pag-aari ng lalaking ito. Ang isip at puso ni Owen ay nakalaan na sa ibang babae. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay walang puwang sa marangyang mundo ni na Owen at Beatrice. Ito ay ituturing na isang malaking dungis, isang pagkakamali na dapat burahin. Nang pumasok ang dalawa sa loob ng opisina at sumara ang pinto, napahawak si Sarah sa kanyang tiyan. Ang kanyang hinala ay naging isang matatag na katotohanan. Ngunit ang katotohanan ito ang magiging mitya ng kanyang pinakamalaking paghihirap. Kailangan niya maging matapang dahil alam niyang sa oras na malaman ito ni Owen, ang bagyong darating ay kaya magwasak sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang dambuhalang timbang na nakapatong sa dibdib ni Sarah May. 5 araw na ang nakalipas mula na makita niya ang 20 guhit sa test kit. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung paano sisimulan ang pag-amin kay Owen. Alam niyang sa oras na ibuka niya ang kanyang bibig, tuluyan ang magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Walang katiyakan kung maniniwala ito o kung mas lalo lamang siya makamumuhian ng lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso at ng kanyang kinabukasan. Isang hapon, pagkakaalis na Beatrice Magno, matapos ng isang marangyang tanghalian sa loob ng opisina ni Owen, napansin ni Sarah na nag-iisa na ang bilyonaryo. Ito na ang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang bitbit ang isang asul na folder. Sa loob niyon ay hindi ang mga ulat sa pananalapi o kontrata ng barko, kundi ang opisyal na resulta ng kanyang laboratory test mula sa isang kilalang ospital. Huminga na malalim si Sarah. Kumatok ng 3 beses at dahan-dahang binuksan ang pinto. Si Owen ay nakaupo sa kanyang malaking silyang gawa sa mamahaling balat, nakasandalang ulo at nakapikit ang mga mata habang binamasay ang kanyang sentido. Halatang pagod ito mula sa magkasunod na board meetings. Nang marinig ang yabag ni Sarah, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang matatalas na matang kulay abo. I told everyone not to disturb me, Sarah. Palamig at may bakas ng pagkairita ang boses ni Owen. Sir Owen, may kailangan po sana akong ipakita sa inyo. Importante po. Nauutal na sagot ni Sarah. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang kanyang hawak na folder ay tila naging kasing init ng baga. Inayos ni Owen ang kanyang upo. Itinukod ang mga siko sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany at tinitigan si Sarah na walang emosyon. Kung tungkol yan sa expansion sa Cebu, iwan mo lang dyan. Babasahin ko mamaya. Hindi po ito tungkol sa trabaho, sir. Pulong ni Sarah. Humakbang siya papalapit. Sapat para maabot ng kanyang nanginginig na kamay ang mesa at dahan-dahang inilapag ang folder sa harap ng bilyonaryo. Kumunoto noon ni Owen. Tinignan niya ang folder. Pagkatapos ay binaligan si Sarah ng isang mapanuring tingin. Binuksan niya ito ng walang madali. Ngunit habang binabasa ng kanyang mga mata nakasulat sa puting papel, ang kanyang pangalan bilang posibleng ama, ang pangalan ni Sarah, at ang malalaking salitang pregnancy report, positive, 6 weeks, ay unti-unti nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang pagkapagod ay napalitan ng matinding gulat na mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Marahas sa binitiwan ni Owen ang papel at tumayo ng buong tikas. Ang kanyang taas na 6 na talampakan ay tila lalo nagpaliit kay Sarah sa loob ng silid. Anong kalokohan ito, Sarah May? Ang boses ni Owen ay bababa, ngunit may dalang panginginig ng matinding galit. Isang peking medical na ulat? Ito ba ang bago mong pakana?
Hindi yan peke, Owen. Umiiyak na sagot ni Sarah. Tuloy ang bumagay ang kanyang mga luha. Puntis ako. 6 na linggo na. Nagsimula ito noong gabing may nangyari sa atin sa penthouse mo. Isang mapait at nakapaninindig balahibong tawa ang kumawala sa mga labi ni Owen. Lumapit siya kay Sarah. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ng dalaga. Nararamdaman ni Sarah ang mainit na mabilis na paghinga ng lalaki. Gusto mo ba akong gawing tanga? Mariing asik na Owen. Hinawakan niya magkabilang balikat ni Sarah at bahagya itong niyanig. Alam na buong pamilya ko. Alam ng mga doktor ko at higit sa lahat. Alam ko sa sarili ko na hindi ako magkakaroon ng anak. Baog ako, Sarah. Kaya paano ang isang gabing kasama ka ay magbubunga ng isang bata? Sino ang lalaking ginalaw mo? At balak mo akong panagutin. Ang paratang ni Owen ay tila isang malakas na sampal na nagpatulala kay Sarah. Owen, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Wala akong ibang lalaki. Ikaw lang ang unang nakahawak sa akin. Ang gabing iyon, himbalaman o hindi. Pero ikaw ang ama ng dinadala ko. Shut up! Sigaw ni Owen na naging dahilan upang mapapikit si Sarah sa takot. Pinitawan niya ang balikat ng dalaga na may pandidiri. Huwag mong gamitin ang salitang himala para pagtakpan ng pangangaliwa mo. Masyado kang ambisyosa. Akala mo ba dahil nakuha mo ang katawan ko sa isang gabing lasing ako, makukuha mo na rin ang pangalan at yaman ko? Humarap si Owen sa salamin ng kanyang opisina, nakatalikod kay Sarah, habang pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na sistema. Sa kanyang isip, imposible ang sinasabi ng babae, ngunit may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang biglang nakaramdam ng kakaibang kaba. Paano kung totoo? Paano kung nagkamali ang mga doktor? Agad niya itinakwil ang isiping iyon. Hindi niya hayaang sirain na isang simpleng sekretarya ang kanyang maayos na buhay, lalo na ang kanyang relasyon kay Beatrice. Makinig ka sa akin, Sarah. Palamig na sabi ni Owen. Hindi lumilingon. Hindi ko tatanggapin ang batang yan. Base lang sa piraso ng papel na madali mong naipagawa sa saang mang tabi-tabing klinika. Anong gusto mong gawin ko, Owen? Patangis na tanong ni Sarah. Sapo-sapo ang kanyang tiyan na tila pinaprotektahan ng munting buhay sa loob. Magpapasuri tayo sa sarili kong mga doktor. Lumingon si Owen. Ang kanyang mga mata ay singtigas ng bato. Isang prenatal DNA test. Kung mapatunayan ng aking mga eksperto na ang bata yan ay hindi sa akin, sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan sa pandaraya. At kung by 1% ng posibilidad na maging sa akin nga yan. Huminto si Owen. Ang kanyang titig ay naging mas madilim. Huwag ka pa rin magrina-rinahan dahil kahit sa akin yan, hindi mo pa rin makukuha ang gusto mo. Naiwang nakatayo si Sarah sa gitna ng silid, habang si Owen ay marahas na pinindot ang intercom upang tawagan ang kanyang personal na abogado at doktor. Ang pagsabog ng katotohanan ay tapos na, ngunit ang mga piraso ng kanyang nadurog na puso ay unti-unti nang tinatanay ng nagngangalit na bagyo ng pamilyang Del Fuego. Ang 2 linggong paghihintay sa resulta ng prenatal DNA test ay naging pinakamahabang parusa sa buhay ni Sarah May. Sa ilalim ng mahigpit na utos ni Owen, pansamantala siyang sinuspinde sa kanyang trabaho, ngunit sapilitang pinatira sa isang pribadong condominium na pag-aari ng mga Del Fuego sa Bonifacio Global City. Ito ay hindi upang bigyan siya ng marangyang buhay, kundi upang masiguro ni Owen na hindi siya makatatakas at walang ibang lalaking makalalapit sa kanya. Isang gabi, bumukas ang pinto ng condominium. Iniluwan nito si Mike Owen Del Fuego. Hindi tulad ng mga nagdagang araw na suot nito ang kanyang formal na business suit. Ngayon ay nakasuot lamang ito ng simpleng itim na polo shirt na nakatupi hanggang siko. Ngunit ang kanyang aura ay mas mabigat at ang kanyang mga mata ay may bakas na matinding kalituhan at hindi maipaliwanag na emosyon. Inilipag ni Owen ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng glass table. Ito na ang resulta. Pababa ang boses ni Owen. Walang preno ang lamig na dulot nito sa silid. Nangangatog ang mga kamay ni Sarah habang binubuksan ng sobre. Nilaktawan ang kanyang mga mata, mga teknikal na paliwanag ng mga doktor at dumiretso sa pinakahuling konklusyon ng pagsusuri. 99.99% probability of paternity. Si Mike Owen Del Fuego ang ama. Ang lalaking sinasabi ng mga eksperto na baog, ang lalaking naniwalang sinumpa ang kanyang lahi, ay nakabuo ng isang buhay sa sinapupunan ng isang simpleng babae.
Owen, pulong ni Sarah. May bahagyang luha ng ginhawa sa kanyang mga mata dahil napatunayan niyang hindi siya nagsisinungaling. Sa iyo siya. Totoo ang sinabi ko. Marahas na napahilamos si Owen sa kanyang muka. Lumakad siya pabalik-balik sa malawak na sala. Ang kanyang pride na durog. Hindi dahil sa nalaman niya maaari siyang magkaanak, kundi dahil ang himalang iyon ay naganap sa maling babae. Paano? Untag ni Owen sa kanyang sarili. Ang boses ay puno ng puot. Sa dinami-dami ng mga babae, bakit sa iyo pa, Sarah? Bakit sa isang gabi lang na hindi ko kontrolado ang sarili ko? Owen, anak natin ito. Hindi ba dapat maging masaya ka dahil kaya mo palang maging ama? Pagmamakaawa ni Sarah. Magiging masaya? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Owen. Tiningnan niya si Sarah ng may pandidiri. Gusto kong maging ama, Sarah. Pero ang pangarap kong maging ina ng anak ko ay si Beatrice. Si Beatrice Magno. Siya ang babaeng may tamang estado, tamang mukha, at tamang pangalan para dalhin ng susunod na tagapagbanan del Fuego. Hindi ang isang tulad mo. Ang bawat salita ni Owen ay tila patalim na unti-unting pumipiraso sa natitirang dignidad ni Sarah. Ang sanggol sa kanyang tiyan na itinuturing niyang biyaya ay isang malaking pagkakamali at kahihiyan lamang sa paningin ng bilyonaryo. Huminto si Owen sa tapat ni Sarah at kinuha ang isa pang set ng mga papeles mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa tabi ng resulta ng DNA test. Ito ay isang prenuptial agreement at isang lihim na kasunduan. Papakasalan kita, Sarah May, wika ni Owen. Ang boses ay derechahan at walang pag-aalinlangan. Ngunit huwag kang umasa na magiging normal na mag-asawa tayo. Pakakasalan kita para lamang sa proteksyon ng pangalan ng pamilya ko at para hindi matawag na bastardo ang bata sa paningin ng media. Napatitig si Sarah sa kontrata. Anong ibig sabihin nito? Kinasal tayo sa papel? Ngunit walang ugnayan? Mananatili ka sa mansyon ko sa Tagaytay. Malayo sa mata ng publiko. At ito nag-iisang kondisyon ko na hindi mo maaaring baliin. Lumapit si Owen. Ang kanyang matatalas na mata ay tumusok sa kaluluwa ni Sarah. Isisilang mo ang bata. Pagkatapos ng 5 taon, magdidiborsya tayo sa ibang bansa. At sa sandaling maipanganak mo si Ethan, dahil iyon ang ipapangalan ko sa aking anak, ay si Beatrice ang tatayo at kikilalaning tunay na ina ng bata sa buong mundo. Napasinghap si Sarah. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay may dampuhalang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Hindi. Hindi mo maaaring gawin sa akin ito, Owen. Ako nagdadalang tao. Ako ang ina. Paano mo nagagawang ipamigay ang sarili natin dugo sa ibang babae? Dahil ikaw ay isang pagkakamali, Sarah. Mariing sagot ni Owen. Walang kahit 1% ng awa sa kanyang mukha. Ang batang iyan ay aksidente. Kung gusto mo buhayin ko ang pamilya mo sa probinsya, kung gusto mo bigyan ko ng marangyang kinabukasan na bata, pirmahan mo ito. Kung hindi, gagamitin ko lahat ng kapangyarihan at pera ko para kunin sa iyo ang bata sa legal na paraan at titiyakin kong hindi mo na siya makikita kahit kailan. Nanginig ang buong katawan ni Sarah. Tinignan niya ang panulat na nasa ibabaw ng mesa. Wala siyang laban. Si Mike Owen del Fuego ay mayaman, makapangyarihan at kaya manipulahin ang batas sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Kung hindi niya pipirma ng kontrata, mawawalan siya ng anak at mapapahamak ang kanyang pamilya. Habang pumapat ang kanyang mga luha sa puting papel, dahan-dahang kinuha ni Sarah ang ballpen. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, naramdaman niya ang unti-unting pagpatay sa sarili niyang pagkatao. Ayan, pulong ni Sarah. Basang-basa ang mukha ng luha. Pirmado na. Masaya ka na ba? Kinuha ni Owen ang papel na walang emosyon. Sinuri ang lagda at muling ibinalik sa kanyang bag. Maganda ka. Sa susunod na linggo ang kasal natin. Isang mabilis at tago na seremonya. Huling bili ni Owen bago tumalikod at tuluyang iwan si Sarah na nag-iisa sa malamig na silid. Umiiyak para sa isang kinabukasang binalot na ng dilim. Ang araw na dapat sana'y pinakamahalaga at pinakamasaya sa buhay ng isang babae ay dumating na walang dalang kahit anong init o liwanag kay Sarah May. Walang mga magarbo at mamahaling bulaklak. Walang mga naglalakihang lente ng kamera ng mga mamahayag at walang dagsa ng mga tanyag na bisita mula sa mataas na lipunan. Ang kasal na nag-iisang bilyonaryong si Mike Owen del Fuego ay naganap sa isang diblib at lumang kapilya sa labas ng lungsod. Isang lugar na sadyang pinili upang matiyak na walang makakaalam. Sa loob ng maliit na silid-bihisan ng kapilya,
Nakatayo si Sarah sa harap ng salamin. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestido na binili lamang sa isang mall. Ilang araw ang nakalipas. Walang sikat na fashion designer ang sumukat sa kanyang baywang at walang mamahaling hiyas ang nakasabit sa kanyang leeg. Ang tanging panganlamuti sa kanyang mukha ay ang pamutla ng kanyang mga pisngi at ang pamamaga ng kanyang mga mata dahil sa walang patid na pag-iyak gabi-gabi. Bumukas ang pinto at tinuluan nito si Owen. Suot nito ay isang formal na itim na tuxedo na lalo nagpadilim sa kanyang aura. Tumingin ito kay Sarah na walang kahit anong bakas ng paghanga. Para ito isang negosyante tinitingnan ng isang ari-arian na napilitan lamang niyang bilhin. Handa ka na ba? Malamig na tanong ni Owen habang inaayos ang cuff links sa kanyang pulso. Nasa labas na ang pare at ang dalawang saksi. Ayoko magtagal dito. Owen, pasag ang boses na tawag ni Sarah habang humaharap sa lalaki. Kahit ngayon lang, kahit sa harap lang ng Diyos, maaari mo bang alisin ang galit sa puso mo? Para man lang sa anak natin? Tumingin si Owen sa kanya. Ang mga matang kulay aboy tila 2 piraso ng yelo. Nandito ako, Sarah. Dahil sa kontratang pinirmahan mo, huwag kang humingi na higit pa roon. Ang kasalang ito ay isang formalidad lamang para sa proteksyon ng pangalan ko. Huwag mong lagyan ng kahulugan ng isang bagay na binuulang ng isang pagkakamali. Ang paglakad ni Sarah patungo sa altar ay ang pinakamabigat na hakbang na kanyang ginawa sa buong buhay niya. Walang musika, walang pamilya nakatayo sa magkabilang gilid ng mga upuan para saksihan ang kanyang pag-iisang dibdib. Ang tanging naroon ay ang 2 bodyguard ni Owen na tumayong mga saksi at ang matandang pari na halatang nagtataka sa kakaibang lamig ng kapaligiran. Habang binabasa ng pari ang mga banal na salita ng kasal, nakatitig lamang si Owen sa krus sa harap. Diretso ang tingin na tila lumilipad ang isip. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng mga panata, binasa ni Owen ang kanyang bahagi na mabilis, mekanikal, at walang kahit anong emosyon sa boses. Nang si Sarah na magsasalita, bawat salita ay tila may kasamang hikbi na pinipigil niya sa kanyang lalamunan. I do. Pulong niya, habang isinusuot ang isang simpleng kintong singsing sa daliri ng lalaki. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ipinahahayag ko kayo bilang mag-asawa. Maaari mo nang hagkan ng iyong asawa, wika ng pari. Inaasahan ni Sarah na baka sa sandaling ito ay maramdaman niya ang kahit kaunting init mula sa lalaking lihim niyang minamahal. Ngunit nang humarap si Owen, isang mabilis at formal na dampi lamang sa kanyang pisngi ang ibinigay nito. Isang halik na may malamig pa sa hanging dala ng aircon sa loob ng kapilya. Walang pagtitiit ng mga labi, walang yakap. Matapos ang permahan, ang marriage certificate, agad na lumabas si Owen ng kapilya nang hindi man lamang inaantay si Sarah. Sumunod si Sarah na hawak ang laylayan ng kanyang puting damit. Habang ang ulan sa labas ay nagsisimula ng pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pigati. Sa tapat ng kapilya, 2 itim na marangyang sasakyan na nakaparada. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan at doon sumakay si Owen. Bago pa man maisara ang pinto, hinarap niya si Sarah na nakatayo sa ilalim ng payong na hawak ng isang bodyguard. Mula sa araw na ito, mananatili ka sa mansyon sa Tagaytay. Utos ni Owen. Ang boses ay mariin at penal. Lahat ng kailangan mo para sa pagbubuntis mo ay ipapadala ko roon. May mga katulong at personal na doktor na titingin sa iyo. Hindi ka ba sasama sa akin doon, Owen? May pag-asang tanong ni Sarah. May mga transaksyon ako sa Maynila na kailangang asikasuhin. At higit sa lahat, kailangan ko makipagkita kay Beatrice. Walang pa akong dangang sagot ng bilyonaryo. Huwag kang magpapakita sa media. At huwag mong susubukan lumabas ng mansyon na walang pahintulot ko. Isang pagkakamali ang kasalang ito, Sarah. Huwag mo na mas ikumplika ang mga bagay-bagay. Isinara ni Owen ang pinto ng sasakyan at sa isang saglit, humarurot ito paalis. Iniwan ang kanyang bagong kasal na asawa sa gitna ng malamig na panahon. Naiwan si Sarah na nakatanaw sa papalayong sasakyan. Tinignan niya ang gintong singsing sa kanyang daliri. Kinasal nga sila. Ngunit ang turing sa kanya ay mas mababa pa sa isang bilanggo. Sa unang araw ng kanyang buhay bilang Mrs. Del Fuego, batid ni Sarah na ang mansyong naghihintay sa kanya sa Tagaytay ay hindi magiging isang tahanan, kundi isang gintong tungulungan ng kanyang nagdurusang puso. Ang mansyon ng mga Del Fuego sa Tagaytay ay isang obra maestra ng arkitektura. Nakatayo ito sa gilid ng isang talampas, kung saan kitang-kita ang bulkang Taal at ang malamig na habog na nagmumula sa lawa.
Ngunit sa likod ng magagarbong pader na gawa sa puting marmol at mga mamahaling muebles na inangkat pa mula sa Italia, walang ibang nararamdaman si Sarah May, kundi ang matinding sulyap ng kalungkutan. 3 buwan na siyang naninirahan doon bilang lihim na asawa ni Mike Owen Del Fuego. Lumalaki na ang kanyang tiyan at sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang tanging libangan ay ang paglalakad sa malawak na hardin ng mansyon habang hinahawakan ng muting buhay sa kanyang sinapupunan. Bihirang umuwi si Owen. Kung dumarating man ito, madaling araw na at diretso ito sa master's bedroom nang hindi man lang siya kinakamusta. Isang hapon, habang si Sarah ay nakaupo sa isang silyang gawa sa rita na hardin, narinig niya ang ugang ng isang marangyang sports car na pumasok sa malawak na tarangkahan ng mansyon. Umasa ang kanyang puso na si Owen iyon. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan, isang pamilyar na bango na mamahaling pabango ang humalik sa malamig na hangin ng Tagaytay. Bumaba mula sa sasakyan si Beatrice Magno. Suot ang isang pulang kasuotan na akma sa isang sikat na supermodel, malalaking salamin sa mata, at 5 pulgadang tako. Naglakad si Beatrice papasok sa bakuran na parang isang ang nagmamay-ari ng buong lugar. Kasunod niya si Owen, nabitbit ang ilang shopping bags mula sa mga kilalang luxury brands. Napatayo si Sarah. Ang kanyang kamay ay automatikaw na pahawak sa kanyang tiyan na tila pinaprotektahan ng kanyang anak mula sa paparating na panganib. Oh, tignan mo nga naman kung sino ang nandito. Ang boses ni Beatrice ay puno ng pait at sarkasmo habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang salamin sa mata. Ang dakilang sekretarya na naging instant asawa dahil sa isang gabing, alam mo na, desgrasya. Hindi sumagot si Sarah. Tumingin siya kay Owen. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata na protektahan siya nito o kahit man lang pagsabihan si Beatrice na respetuhin ang kanyang kalagayan. Ngunit si Owen ay umiwas ng tingin. Lumapit ito kay Beatrice at hinawakan ang baywang na supermodel sa harap mismo ni Sarah. Owen, darling, sabi ko naman sa'yo, hindi ko matitiis na makita nakatira ang anak mo sa isang lugar na kasamang babaeng ito. Maarteng sabi ni Beatrice, sabay turo kay Sarah, gamit ang kanyang mahabang kuko na may pulang nail polish. Kailangan nating tiyakin na maayos ang lahat ng papeles para sa pag-aampun ko kay Ethan. Pagkapanganak niya. Naayos na ang lahat, Beatrice. Pag mo nang isipin yan, malambing ang boses ni Owen. Isang tono na kailanman ay hindi narinig ni Sarah na ginamit sa kanya. Nandito tayo para mag-relax. Huwag mong hayaang sirain ang kung sino lang ang araw mo. Ang mga salitang kung sino lang ay tila isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ni Sarah. Siya ang legal na asawa. Siya ang nagdadala ng tunay na dugo at laman ni Owen. Ngunit sa loob ng mansyong iyon, siya ay tinuturing lamang na parang isang anino. Isang incubator na walang halaga. Pagkatapos ibigay ang produkto, pumasok ang dalawa sa loob ng mansyon at walang nagawa si Sarah kundi sumunod ng tahimik. Sa hapagkainan, naging mas matindi ang dusa ni Sarah. Pinilit niyang sumabay sa hapunan dahil kailangan ng kanyang sanggol na nutrisyon. Ngunit ang bawat subo niya ng pagkain ay may kasamang laso ng mga salita mula kay Beatrice. Alam mo, Sarah, dapat magpasalamat ka pa rin kay Owen. Patuloy ni Beatrice habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Kung hindi dahil sa kabaitan niya, baka sa kung anong squatter area ka lang naglilihi ngayon. Dito, kompleto ka sa aircon, may mga katulong ka pa. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan ang anak namin ni Owen sa loob ng tiyan mo. At pagkatapos, maaari ka na bumalik sa pinanggalingan mo. Beatrice, pakiusap. Hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang sarili. Naginginig ang kanyang boses at ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak sa pinggan. Asawa ko ni Owen sa batas. Ano ko ang dinadala ko. Wag mo nang tatuhin na parang wala akong nararamdaman. Asawa? Isang malakas na tawa ang kumawala kay Beatrice. Tiningnan niya si Owen. Owen, darling, marunong na siya sumagot ngayon. Nakalimutan na yata niya kung paano siya pumirma sa kontrata. Tumayo si Owen. Marasa itong ibinaba ang kanyang kubyertos na lumikha ng matundog na ingay sa buong silid. Tinitigan niya si Sarah ng kanyang malamig at matatalas sa mga mata. Sarah, sapat na. Mari ang utos ni Owen. Walang kahit 1% ng awa. Nandito si Beatrice dahil siya ang pinili kong makasama. Kung hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan iyon, maaari kang kumain sa loob ng iyong silid. Huwag mong sasalubungin ng drama ang mga bisita ko. Napatakip ng bibig si Sarah upang pigilan ng isang malakas na hikbi. Tumayo siya mula sa hapagkainan.
Bitbit ang kanyang mabigat na tiyan at ang mas mabigat na dusa sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palayo patungo sa kanyang malamig na silid, narinig pa niya mahinang tawanan ni na Owen at Beatrice sa likod. Sa loob ng kanyang kwarto, napasandal si Sarah sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon niya ay binuhos ang lahat ng sakit. Ang gabi ng pagbabalik ng supermodel ay nagpatunay lamang sa kanya ng isang bagay. Sa larong ito ng kapangyarihan at yaman, siya ang laging talo at ang kanyang pagiging ina ay isang titulong nakatakda ng gawin at agawin sa kanya sa sandaling sumapit ang araw ng pagsilang. Ang pagpasok ng ikalambuan ng pagbubuntis ni Sarah May ay naging hudyat ang mas matinding pagbabago sa kanyang katawan at emosyon. Ang Tagaytay, nakilala sa malamig at preskong hangin, ay tila nag-iisang masukal at madilim na kagubatan para sa kanya. Ang mansyon ng mga Del Fuego ay patuloy na binalot ng katahimikan, isang katahimikang sumasakal sa kanyang pagkatao araw-araw. Habang lumalaki ang kanyang sinapupunan, mas lalo namang lumiliit ang kanyang mundo, alinsunod sa mahigpit na utos ni Owen. Bawal siyang lumabas ng tarangkahan ng mansyon. Walang telebisyon o internet sa kanyang silid upang matiyak na hindi siya makakakuha ng impormasyon o makakapag-post sa social media tungkol sa kanyang kalagayan. Ang kanya nag-iisang cellphone ay kinuha rin ng mga bodyguard ni Owen noong unang linggo pa lamang niya roon. Para sa kaligtasan ng pamilya. Iyon ang palaging katwiran ng mga tauhan ni Owen. Ngunit alam ni Sarah ang katotohanan. Ikinahihiya siya ng kanyang asawa. Ang kanyang pag-iral ay isang malaking lihim na dapat itago sa ilalim ng pinakamakapal na alpombra ng lipunan. Isang gabi, ang ulan ay malakas na humahampas sa malalaking bintanang salamin ng kanyang kwarto. Nakahiga si Sarah sa gilid ng malawak ngunit malamig na kama. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan. Nabiligon pa. Ramdam niya ang kakaibang init doon, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy sa paghinga. Biglang sumakit ang kanyang ibabang likod. Isang pamilyar na dusa para sa mga nagdadalang tao. Pinilit niya bumangon upang kumuha ng maligamgam na tubig na maiinom. Ngunit sa sobrang panghihina ng kanyang mga tuhod, ay muntik na silang matumba sa sahig. Owen? Bulong niya sa dilim, kahit alam niyang walang sasagot. Sa mga sandaling iyon, si Owen ay nasa Maynila. Kamakailan lamang ay nakita niya sa isang lumang piraso ng diaryo na iniwan ng isang katulong ang balita tungkol sa isang marangyang fashion week sa Paris, kung saan sa Beatrice Magno ang pangunahing modelo, kasama sa larawan si Owen, na nakatayo sa tabi ni Beatrice habang nakangiti sa mga kamera ng international na media. Mukha silang perpektong magkapareha. Ang bilyonaryong negosyante at ang reyna ng rampa, habang si Owen ay lumalangoy sa karangyaan at parangal sa ibang bansa. Si Sarah naman ay nag-iisang lumalaban sa lagnat, pagod at matinding lungkot sa loob ng isang madilim na silid. Wala mag-asawang nag-uusap tungkol sa pangalan ng bata. Walang kamay na humahawak sa kanya upang nahihirapan siyang huminga at walang boses na nagpapatahan sa kanya tuwing siya'y binabangungot ng takot na baka tuloy na makuha sa kanya ang kanyang mga anak. Kinaumagahan, pumasok sa silid si Aling Marta, ang matandang mayordoma na siyang pinagkakatiwalaan ni Owen sa mansyon. May dala itong tray na mainit na sopas at sariwang gatas. Na makita ang itsura ni Sarah, gulo-gulo ang buhok, maputla ang mga labi, may itim na mga mata, ay agad na lumambot si Sarah. At nang matanda, Ma'am Sarah, kailangan niyo pong kumain. Malambing na pakausap ni Aling Marta habang inilalapag ang treats sa bedside table. Para sa bata, huwag niyo pong gutumin ang sarili niyo. Mas sela ng pagbubuntis niyo ayon sa doktor. Tumingin si Sarah kay Aling Marta. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong ningning. Aling Marta, para saan pa? Para kanino ko pa aaligaan ang anak ko? Huwag po kayo magsalita ng ganyan, ma'am. Ang bata sa tiyan ninyo, kailangan kayo niyan. Pero pagkatapos kong ilabas ang batang ito, kukunin din nila sa akin. Patangis na sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng labis na pagkasira. Si Beatrice ang hahawak sa kanya. Si Beatrice ang tatawagin niya mommy. Ako? Isang pagkakamali lang ako rito. Isang anino na mawawala rin pagdating ng takdang panahon. Hindi nakasagot si Aling Marta. Niyakap na lamang niya ang umiiyak na dalaga. Nang matagal na nagsisilbi sa mga Del Fuego, alam niya kung gaano katigas ang puso ni Owen.
Ngunit hindi niya mapigilan maawa sa sinasabi ng isang inosenteng babaeng tulad ni Sarah. Bago magtanghali, isang hindi inaasahang tunog ng sasakyan na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Pumukas ang pinto ng silid ni Sarah at pumasok si Owen. Suot pa nito ang kanyang coat mula sa mahabang biyahe galing airport. Mukha itong pagod ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. Bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Iyon agad ang bungad ni Owen na makita ang tray na halos walang bawas. Sabi ng doktor, mababa ang timbang mo para sa isang 5 buwang buntis. Huwag mong sabihing nag-iinarte ka rito, Sarah. Tumingin si Sarah sa kanyang asawa. Walang, kamusta ka? O ayos ka lang ba? Ang tanging mahalaga kay Owen ay ang kalusugan ng bata. Ang sanggol na gagamitin niya para sa kanyang perpektong kinabukasan kasama si Beatrice. Hindi ako nag-iinarte, Owen. Mahinang sagot ni Sarah. Pilit na itinataas ang kanyang katawan para sumandal sa unan. Masakit ang katawan ko at mas masakit na nararamdaman ko rito. Sabay turo sa kanyang dibdib. Kahit konting awa naman, Owen. Asawa mo ko. Pumirma ka sa kontrata, di ba, Sarah May? Alam mo ang pinasok mo. Malamig na tunguhan ng bilyonaryo habang lumalakad patungo sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Huwag kang tumingin ng emosyon na hindi ko kayang ibigay. Alam mo, alagaan mo ang bata. Iyan lang tanging tungkulin mo rito. Huwag mo akong pilitin maging masupil sa iyo. Nang lumingon si Owen, nakita niya isang patak ng luha na gumulong sa pisngi ni Sarah. May kung anong kakaibang kirot na dumaan sa dibdib ng bilyonaryo. Isang di maipaliwanag na pakiramdam na tila unti-unting binabasag ang yelo sa kanyang puso. Ngunit mabilis na itong itinatwa. Humarap siya palayo at naglakad palabas ng silid. Iniwan muli si Sarah sa gitna ng kanya nag-iisang pagtitiis sa dilim. Pumasok ang 7 buwan ng pagbubuntis ni Sarah May. May dalang mas mabigat na pisikal na pasanin. Ang kanyang dating patpating katawan ay tuluyan ng binago ng malalaking umbok sa kanyang harapan. Hirap na siya. Makaharap ang komportableng posisyon at pagtulog. Madalas, puluputi ng namumulikat na binti sa madaling araw. At bawat paghinga niya ay tila may kasamang hapo. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, ang paboritong yugtong ito nagdala sa kanya ng isang natatanging himala na panandali ang nagpawis sa kanyang dusa. Isang gabi, habang nakaupo si Sarah sa malawak na sala ng mansyon at nagbabasa ng isang lumang libro tungkol sa pag-aalaga ng mansyon, bigla siyang natigilan. May kakaiba ba? At bigla ang paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan, isang mahina, ngunit malinaw na pitik na sinusundan ng isang mas matatag na sipa. Napitawan ni Sarah May ang libro. Automatikong lumawak ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Ang unang tunay ng ngiti na sumilay sa kanyang mukha sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos ng mamahaling panahon ng pag-iyak, naramdaman niya sa wakas na hindi siya iniiwan ng CCTV ito. Ang kanyang anak ay buhay, gumagalaw, at nakikipag-usap sa kanya sa sarili nitong paraan. Anak, pulong niya, habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang palad sa bahagi kung saan naramdaman ng mga sipa. Narito si Mami, nararamdaman kita. Eksaktong 11:00 na gabi na bumukas ang dambuhalang pintuan ng mansyon. Pumasok si Mine Owen del Fuego, pitbit ang kanyang leather attache case at isang aura ng matinding pagkapagod galing sa isang sunod-sunod na pakikipagpulong sa mga dayuhan na mumuhunan sa daungan na Maynila. Ang kanyang polo shirt ay may bahagyang lukot na at ang kanyang kurbata ay nakalubog na sa kanyang leeg. Nang makita niya si Sarah na nakaupo pa rin sa sala sa ganoong oras, kumunot ang kanya noo. Bakit gising ka pa? Hindi ba't sinabi ng doktor na kailangan mong matulog na maaga para sa kalusugan ng bata? Malamig na untag niya habang ibinibigay ang kanyang coat sa lumapit na katulong. Sa pagkakataong ito, dahil sa labis na katuwaan at emosyon, nakalimutan ni Sarah ang takot at ang pader na nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Tumayo siya at mabilis na lumapit kay Owen. Owen, sumisipa siya. Masayang sabi ni Sarah, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa unang pagkakataon. Ngayon lang, naramdaman ko ang unang malakas na sipa niya. Gusto mo bang hawakan? Narito sumisipa pa siya. Sa udyok ng natural na reaksyon ng isang ina, hinawakan ni Sarah ang kanang kamay ni Owen. Sinubukan niyang hilahin ang palad ng bilyonaryo upang idampi sa kanyang malaking tiyan, upang maibahagi ang kamanghamanghang sandaling iyon sa lalaki nagbigay buhay sa bata. Ngunit bago pa man dumampi
Kahit ang dulo ng mga daliri ni Owen sa tela ng gamit ni Sarah, marahas na binawi ng bilyonaryo ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkabigla ay ang pagkahawak kay Sarah ay isang bagay na nakabababa sa kanyang pagkatao. Anong sa tingin mong ginagawa mo, Sarah May? Ang boses ni Owen ay mababa, mariin at muling binalot ng yelo. Napatigil si Sarah. Ang kanyang kamay na iwan nakabitin sa hangin. Owen, gusto ko na naman maramdaman mo ang anak mo. Sabi ko sa'yo, huwag mo ko nalapitan para sa mga ganyang bagay. Huwag mo akong piliting maramdaman ang isang emosyon na hindi ko kayang ibigay. At huwag kang umasta na para isa tayong masayang pamilya. Anak mo rin siya, Owen. Hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang sarili na sumigaw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding sakit at kahihiyan. Paano mo nagagawang maging ganyan katigas? Katugo mo nasa loob ko. Hindi isang estranghero. Hindi isang kalaban. Bakit ba napakawalang puso mo? Dahil ikaw nagdadala sa kanya. Tubirang sagot ni Owen. Walang kahit anong alinlangan sa kanyang mukha. Kung si Beatrice na nakatayo sa harap ko ngayon at nagdadalang tao, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ngunit ikaw? Isang paalala ka lang ng isang gabi na gusto kong burahin sa alaala ko. Kaya gampanan mo ang papel mo ayon sa kontrata, Sarah. Huwag kang hihingi ng kahit higit na paroon. Tinalikuran siya ni Owen at pabilis na naglakad paakyat sa marangyang hagdanan ng mansyon patungo sa kanyang sariling silid. Ang bawat yabag ng sapatos nito ay tila pa ako na bumaon sa natitirang pag-asa sa puso ni Sarah. Naiwan nag-iisa si Sarah sa malawak at malamig na sala. Dahan-dahan siyang napaupo sa isang sahig. Sapo-sapo ang kanyang tiyan, habang ang mga luha ay parang ilog na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sanggol sa kanyang loob ay muling sumipa, tila nakikiramay sa matinding pighati na nararamdaman ng kanyang ina. Patawad, anak. Hikbi ni Sarah sa dilim, habang mahigpit na nayayakap ang kanyang sarili. Patawad, kung dito ka isinilang. Sa isang mundong walang pagmamahal ng tatay mo para sa atin. Sa gabing iyon, habang unang sipa ng anghel ay dapat sana naging simula ng koneksyon ng isang ama at anak. Ito ay isang naging mitya lamang na mas malalim na sugat. Natanto ni Sarah na kahit kailan, ang yelo sa puso ng isang Delfuego ay hindi aabot para sa kanya. Ang pag-asa na nagbago si Owen ay tuluyan nang namatay. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha sa malamig na sahig ng mansyon, dumating ang kabuwayan ni Sarah May sa kalagitnaan ng isang madilim at mabigat na gabi. Sa nakalipas na 9 na buwan, ang kanyang katawan ay tuluyan ng humina dahil sa matinding dusa ng kalooban. Ngunit ang munting buhay sa kanyang sinapupunan ay patuloy na lumaban. Isang gabi, habang ang buong mansyon sa Tagaytay ay nagbabalot ng katahimikan, isang matalim at tila pumupunit sa sakit sa kanyang puson at nagpagising sa kanya mula sa isang mababaw na tulog. Isang marahas na daing kumula sa mga labi ni Sarah. Napahawak siya sa gilid ng kama, habang ang malamig na pawis ay mabilis na namuo sa kanyang noo. Ramdam niya ang pagdaloy ng maligamgam na likido sa kanyang mga hita. Pumutok na ang kanyang panubigan. Sa unang pagkakataon, pinalot si Sarah ng matinding takot. Wala si Owen. Ang bilyonaryo ay nasa Maynila. Dumadalo sa isang marangyang fashion gala kasama si Beatrice Magno sa tulong ng nanginginig na mga kamay. Nagawa niya abutin ang bell sa tabi ng kama upang tawagin ang mga kasambahay. Sa loob ng ilang minuto, naging magulo ang mansyon. Si Aling Marta ay mabilis na nag-utos sa mga bodyguard na ihanda marangyang SUV habang pinubuhat si Sarah ng dalawang matipunong lalaki patungo sa sasakyan. Ang dalaga ay halos mawalan na ng malay sa matinding sakit ng bawat kontraksyon. Aling Marta, ang anak ko, si Ethan. Pulong ni Sarah, ang kanyang mga kukoy na baon na sa braso ng matandang mayordoma. Huwag kang mag-alala, Ma'am Sarah. Malapit na tayo sa ospital. Tinatawagan na rin namin si Sir Owen. Pagpapakalma ng matanda, kahit na ang totoo ay nanginginig din ito sa kaba. Sa loob ng St. Luke's Medical Center, kung saan eksklusibong nireserba ni Owen ang buong VIP maternity wing, sumalang si Sarah sa mahabang oras ng labor dahil sa kanya mahinang pangangatawan. Pinalak ng mga doktor na cesarean section siya, ngunit pinilit ni Sarah na ilabas ang bata sa natural na paraan. Gusto niya maramdaman ang bawat sakit, ang bawat hirap, bilang tunay na siya, ang tunay na ina ng batang ito, bago pa man ito agawin sa kanya na marahas na mundo ng mga Delfuego.
Eksaktong 3:00 ng madaling araw, matapos ang huling malakas na ire at isang mahabang sigaw ng paghihirap. Isang matinis at malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa apat na sulok ng delivery room. "It's a healthy baby boy, Mrs. Del Fuego." Nakangiting wika na doktor habang dahan-dahang inilalapag ang dugoang sanggol sa ibabaw ng dibdib ni Sarah. Sa sandaling dumampi ang balat ng kanyang anak sa kanyang katawan, tila naglaho ang lahat ng sakit at pagod na pinagdaanan ni Sarah sa loob ng 9 na buwan. Umagos ang mga luha ng wagas na katuwaan sa kanyang mga pisngi. Hinagkan niya ang basang ulo ng bata. "Ethan, ang aking maliit na anghel. Si Mami ito." Pulong niya. Ang bata ay may makapal na itim na buhok, matangos ang ilong, at kahit nakapikit pa ang mga mata nito, kitang-kita na taglay nito ang perpektong istruktura na mukha ng isang Del Fuego. Siya ang buhay na patunay na isang gabing itinuring na pagkakamali ay nagbunga ng isang perpektong himala. Makalipas ang 2 oras, habang si Sarah ay nakahiga na sa marangyang VIP suite, bumukas ang pinto ng silid na may karahasan. Pumasok si Mike Owen Del Fuego. Suot pa rin ito ang kanyang mamahaling tuxedo, ngunit ang kanyang kurbata ay nakasabit na sa kanyang bulsa at ang kanyang buhok ay bahagyang magulo dahil sa mabilis na pagmamaneho mula sa Maynila hanggang Global City. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasunod niya si Beatrice Magno na suot ang isang kumikinang na evening gown, ngunit ang mukha ay walang bakas ng pag-aalala para kay Sarah, kundi isang sakim na pananabik para sa bata. Lumapit si Owen sa tabi ng kuna kung nasaan ang sanggol. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sarah ang unti-unting pagbabago sa mukha ng bilyonaryo. Ang matitigas nitong matang kulay abo ay lumambot at ang kanyang mga labi ay bahagyang nariyanig na makita maliit na abo at nilalang na natutulog ng mahimbing. Ang lalaking naniwalang sinumpa at hindi magkakaroon ng lahi ay nakatitig ngayon sa sarili niyang dugo at laman. Isang kakaibang pitik ng pagmamahal ang gumuhit sa puso ni Owen. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman kay Beatrice o sa kahit na kanino. "He looks exactly like you, Owen, darling." Masayang wika ni Beatrice habang kapit sa braso ni Owen. Ngunit mabilis na nagbago ang tono ng supermodel. Nang bumaling ito sa kanyang bag, inilabas niya isang pamilyar na brown envelope na naglalaman ng mga legal na dokumento. "Ngayong nandito na ang bata, kailangan na nating pirmahan ang adoption." Malamig na sabi ni Beatrice, sabay lapag ng papeles sa ibabaw nila mesa sa tapat ng kama ni Sarah. Ayon sa kontrata, Sarah May, sa sandaling maipanganak ang bata, opisyal na itong itatala sa ilalim ng pangalan ko bilang legal na ina. Bago natin ito ipakita sa media, napatitig si Sarah kay Owen. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Humihingi ng kahit kaunting proteksyon sa lalaking asawa niya sa batas. "Owen, pakiusap. Huwag ngayon. Hayaan mo na ako mayakap ang anak ko ng mas matagal. Ako ang nagbuntis sa kanya. Owen, ako ang ina." Tumingin si Owen kay Sarah pagkatapos ay sa papeles at muli sa sanggol. May malaking digmaan sa loob ng kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay sumisigaw na huwag pirmahan ng papel, nabawiin ang kasunduan dahil naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Ngunit ang kanyang matigas na pride, ang kanyang pangako kay Beatrice at ang matagal na niyang paniniwala na ang relasyon nila ni Sarah ay isang malaking dungis ang nananaig. Inabot ni Owen ang mamahaling panulat mula sa kanyang bulsa. Sa harap ng umiiyak na si Sarah, dahan-dahan niya nilagdaan ng kasunduan. Pirmado ang hatol. Si Ethan Del Fuego ay opisyal ng aalagaan at kikilanaring anak ng supermodel na si Beatrice Magno sa harap ng publiko. "Gawin mo na lang ang tungkulin mo, Sarah." Mahaba at malamig na sabi ni Owen. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. "Para sa ikabubuti ng bata ito." Niyakap ni Beatrice ang envelope na parang isang tropeyo, habang si Sarah ay napasubsob sa kanyang unan, umiiyak ng walang tunog. Ang araw ng pagsilang ng kanyang anak ay ang araw din ng tuluyang pagpatay sa kanyang karapatan bilang isang ina. Ang kanyang tanging hiling na lamunin na lamang siya ng lupa ay hindi dinalinggin. At ang malamig na realidad ng kanyang buhay ay mas naging malinaw pa sa sikat ng umaga. 4 na buwan matapos isilang si Ethan, ang mansyon sa Tagaytay ay tuluyan na nag-iisang buhay na imperyo at impyerno para kay Sarah May. Ang bawat sulok ng marangyang buhay at bahay na iyon ay paalala ng kanyang kawalang halaga. Sa ilalim ng binuong kasunduan,
Pinahihintulutan lamang siya pumasok sa nursery room sa gabi upang magpadede at magpatulog sa bata. Ngunit sa sandaling sumikat ang araw, kailangan na niyang magtago sa kanyang silid. Si Beatrice Magno ang reyna sa paningin ng publiko. Halos linggo-linggo ay may mga sikat na magazine at lifestyle show ang nagtutungo sa mansyon para sa isang eksklusibong panayam tungkol sa himalang anak ng bilyonaryong si Mike Owen Del Fuego at ng kanyang supermodel na kasintahan. Sa harap ng mga kamera, karga ni Beatrice si Ethan habang nakangiti ng matamis sa tabi si Owen. Sa mga sandaling iyon, si Sarah ay nakatayo sa likod ng makapal na kortina sa ikalawang palapag. Nakadunong, habang ang kanyang mga luha ay walang patid na pumapatak sa kanyang mga palad. Ang sarili niyang gatas ang bumubuhay sa bata, ang sarili niyang dugo, at laman na nagluwal dito. Ngunit sa buong mundo, siya ay isang multo. Isang anino na walang mukha at walang pangalan. Isang gabi, pagkatapos sa isang marangyang party na idinao sa mansyon para sa pagpapakilala kay Ethan sa lupon ng mga shareholder ng Del Fuego Group, umalis na ang mga bisita. Si Beatrice ay lasing na nagpatid sa kanyang sariling kondo sa Maynila dahil ayaw nito maabala ang kanyang tulog ng iyak ng bata. Si Owen naman ay nanatili sa kanyang opisina sa ibaba, abala sa pag-review ng mga papeles ng kumpanya. 12:00 ng gabi nang dahan-dahan pumasok si Sarah sa silid ng sanggol. Ang gabi ay napakatahimik. Tanging ang mahinang tunog ng humidifier ang naririnig. Lumapit siya sa kuna at tinitigan na natutulog na si Ethan. Ang bata ay napakaganda. Ang malalagang yung pilik mata nito at ang malambot na pisngi ay tila isang anghel na ipinadala ng langit upang bigyan siya ng panandali ang liwanag. Ethan, bulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay basag na basag. Dahan-dahan niyang kinuha maliit na kamay ng sanggol at idinampi sa kanyang basang pisngi. Ang aking maliit na pag-asa. Patawarin mo si Mommy. Naisip ni Sarah ang kanyang kinabukasan. 5 taon. Iyon na nakasaad sa kontrata. 5 taon siya magiging anino rito bago tuluyang itaboy ng pamilya Del Fuego. Ngunit sa loob pa lamang ng 4 na buwan, nararamdaman na niya ang unti-unting pagkaubos ng kanyang sariling pagkatao. Kung mananatili siya, natatakot siyang baka isang araw ay matagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na wala lang natitirang katinuan. Ang araw-araw na pagkakait sa kanya ng titulong Mommy ay isang mabagal at masakit na pagbitay. Hindi ka pagkakamali, anak. Umiiyak na bulong niya habang hinahalikan na ona ng sanggol. Kahit anong sabihin ng tatay mo, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Pero kung mananatili si Mami dito, tuluyan ako madudurog, anak. Lalaki kang mayaman, makapangyarihan at may pangalan. Pero tandaan mo na may isang ana na nagmahal sa iyo ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Dahan-dahang binitiwan ni Sarah ang kamay ni Ethan. Inayos niya ang kumo nito bago humakbang paatras. Sa bawat hakbang palayo sa kuna, tila may isang bahagi ng kanyang puso ang pinupunit at naiiwan sa silid na iyon. Naglakad siya patungo sa master's bedroom upang kunin ang kanyang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang piraso na kanyang mga lumang damit. Ang mga damit na suot niya bago pa man siya makilala ang karangyaan ng mga Del Fuego. Wala siyang kinuha kahit isang sentimo mula sa pera ni Owen. Walang alahas, walang mamahaling gamit. Walang kahit ano na mag-uugnay sa kanya sa yaman ng bilyonaryo. Bago siya tuluyan lumabas, tinanggal niya ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing mula sa kasalang walang init. Inilapag niya ito sa ibabaw ng side table ng higaan ni Ethan, kasama ang isang maikling sulat na isinulat niya gamit ang nanginginig na mga kamay. Bit-bit ang kanyang maliit na bag. Dahan-dahan bumaba ng hagdan si Sarah. Ang mga bodyguard sa labas ay kasalukuyan nagpapalitan ng shift, kaya nagawa niya makalusot sa gilid na malawak na hardin sa tulong ng kadiliman ng gabi at ng makapal na hamog ng Tagaytay. Naglakad si Sarah patungo sa pangunahing highway. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa tabi ng madilim na kalsada, nag-aabang ng anumang pampublikong sasakyan na maglalayo sa kanya sa lugar na iyon. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking mansyon sa talampas. Paalam, Owen. Bulong niya sa hangin. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang katawan ko, ang puso ko, at ang anak ko. Malaya ka na. Sumakay si Sarah sa isang paparating na bus patungo sa hindi tiyak na destinasyon. Ang anino ay tuluyan na lumisan. Binalot ng kadiliman. Iniwan ng impyerno
ng mga Del Fuego na walang kaalam-alam na ang pinakamahalagang hiyas na nagbigay buhay sa kanilang lahi ay tuluyan na naglaho. Ang madaling araw sa mansyon sa Tagaytay ay binasag na isang matinis at walang patid na iyak. Hindi mapatahan ni Aling Marta o ng sino mang yaya si Ethan. Ang sanggol na tila may kakaibang pakiramdam na wala na ang init ng balat na kumandili sa kanya sa loob ng 4 na buwan ay nagpupumiglas sa kanyang kuna. Galing sa kanyang silid-araran, si Mike Owen Del Fuego na marinig ang ingay. Pumasok siya sa nursery na may kunot na noo. Suot ang kanyang silk robe. Bakit ganyan ang bata? Nasaan si Sarah? Malamig niyang tanong habang nakatitig sa umiiyak na anak. Sir Owen, nanginginig ang boses ni Aling Marta habang lumalapit sa side table. Wala po si Ma'am Sarah sa silid niya at ito po nahanap ko sa tabi ng kuna ni Ethan. Inabot na matanda ang isang simpleng gintong singsing at isang nakatuping piraso ng papel. Kumaba ang dibdib ni Owen. Isang kakaibang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan sa buong buhay niya. Mabilis niya kinuha ang papel at binuksan ito sa ilalim ng malamig na ilaw ng nursery. Ang mga letra ay bahagyang kumalat. Patunay na isinulat ito habang tumutulo ang mga luha. Owen, ibinigay ko na sa iyo lahat. Ang aking katawan, ang aking puso, at ang aking anak. Tama ka, ang gabing iyon ay isang pagkakamali dahil minahal ko ang isang lalaking walang puso na tulad mo. Hindi ko na kaya maging anino sa sarili kong buhay. Malaya ka na kay Beatrice. Alagaan mo ang anak natin. Sarah, para kay Owen. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila isang dambuhalang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Tinignan niya ang gintong singsing na nakahiga sa kanyang palad. Ito ang singsing na ibinigay niya kay Sarah na walang kaunting halaga. Ngunit ngayon, ang kawalan nito sa daliri ng babae ay nag-iwan ng isang napakalalim at madilim na pawang sa kanyang dibdib. Pumunta kayo sa kwarto niya. Suriin niyo ang mga gamit niya. Sigaw ni Owen sa kanyang mga bodyguard na mabilis na nag-uunahan sa pag-akyat. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang mga pinuno ng kanyang seguridad. Sir, wala pong bawas ang pera sa safe room. Ang mga alahas at mamahaling damit na binili niyo para sa mga okasyon ay naroon pa rin lahat. Ang tanging na wala lang po ay ang lumang bag niya at ang ilang pirasong lumang damit na dala niya noong unang pumunta siya rito. Napatulala si Owen. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napasandal ang isang Del Fuego sa pader. Dahan-dahang napaupo habang hawak ang kanyang ulo. Ang babaeng inakala niya mapepera, ang babaeng itinuring niyang ambisyosa ay lumisa na walang kinitil kahit isang sentimo sa kanyang bilyon-bilyong yaman. Iniwan nito ang lahat, maliban sa kanyang nadurog na dignidad. Kinabukasan, habang ang mansyon ay balot ng matinding tensyon dahil sa utos ni Owen, napakuyugin ang buong lalawigan upang hanapin si Sarah, dumating si Beatrice Magno. May dala itong bagong set ng mga kontrata para sa isang malaking endorsement kasama ang bata. Darling, balita ko umalis daw ang babaeng yon. Nakangiti ang bungad ni Beatrice habang naglalakad sa sala. Tila ba isang magandang balita ang nangyari. Mabuti naman kung ganoon. Mas madali na natin maipakikilala si Ethan sa media na walang sagabal at saka masyadong mababa ang standard ng babaeng yun para sa pamilya mo. Manahimik ka, Beatrice. Isang kulog na sigaw ang kumawala sa mga labi ni Owen. Napatigil ang supermodel. Nalaki ang mga mata sa gulat. Kailanman ay hindi siya sinigawan ni Owen ng ganoon. Umalis si Sarah dahil sa kasakiman mo. Dahil sa kawalang puso nating dalawa. Nangiginig ang buong katawan ni Owen sa galit at pagsisisi. Tiningnan ko ang anak ko kagabi, Beatrice. At alam mo kung anong nakita ko? Isang bata na naghahanap sa totoong ina niya. At ikaw, wala kang ibang pakialam kundi ang career mo at ang mukha mo sa mga magazine. Owen, paano mo nasasabi yan sa akin? Ako ang pinili mo. Ako ang supermodel na papantay sa pangalan mo. Galit na rin sagot ni Beatrice. Umalis ka sa bahay na ito, Beatrice Magno. Ang boses ni Owen ay bumalik sa pigiging mababa. Ngunit may dalang pinal na hatol. Tapos na tayo. Ang kasunduan natin tungkol kay Ethan ay opisyal ko nang kinakansela. Huwag na huwag ka nang aapak sa ari-arian ng mga Del Fuego. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko matatapos ang karir na ipinagmamalaki mo sa isang iglap. Naiwang tulala at umiiyak sa galit si Beatrice habang kinakaladkad siya ng mga bodyguard palabas ng mansyon. 5 taon na mabilis na lumipas matapos ang gabing iyon, ngunit ang sugat sa puso ni Owen ay hindi kailanman naghilom. Ang dating mayabang, makapangyarihan at malamig na bilyonaryo ay tuluyan ng nagbago.
Naging isang mapagmahal at dedikadong ama siya kay Ethan. Siya mismo ang nagpapakain, nagpapatulog, at naghahatid sa bata sa paaralan. Ang yelo sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw. Ngunit ang tunaw na yelong iyon ay naging isang karagatan ng luha at pagsisisi. Walang araw na hindi niya ipinahanap si Sarah May. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon sa batas, sa mga pribadong ahensya, at maging sa mga satellite tracking. Ngunit si Sarah ay tila naglaho na parang bula sa hangin. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Owen si Ethan na natutulog, nahawak ang isang lumang litrato ni Sarah. Ang nag-iisang larawan na nakuha niya sa company ID ng dalaga ay dahan-dahang pumatak ang luha ng bilyonaryo. Lumuhod ang isang Mike Owen del Fuego sa tabi ng kama ng kanyang anak. Pinagdikit ang kanyang mga palad na nanginginig at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nanalangin siya sa langit. Diyos ko, pakiusap, ibalik mo sa amin si Sarah. Hayaan mo akong humingi ng tawad sa lahat ng dusa na ibinigay ko sa kanya. Kahit kunin mo na ang lahat ng kayamanan ko, ibalik mo lang ang mag-ina. Ang ina ng anak ko. Ngunit ang gabi ay nanatiling tahimik at ang tanging sumasagot sa kanyang mga dalangin ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang pagsisisi sa loob ng isang marangyang mansyon na wala ng laman kundi ang multo ng kahapon. Ang probinsya ng Batanes ay kilala sa mga luntiang burol, nagtataas ang bangin at sa payapang hampas ng alon sa dalampasigan. Malayo ito sa mausok, maingay at mapagkunwaring mundo na Makati at Tagaytay. Dito, sa isang maliit na bayan kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng simple, pinili ni Sarah May na itayo ang mga pira-pirasong bahagi ng kanya nadurog na pagkatao. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang iwan niya ang mansyon ng mga Del Fuego. Sa tulong ng kanyang sariling sikap at ng katahimikang ibinigay ng probinsya, nakapagpatayo siya ng isang maliit ngunit sikat na flower shop malapit sa tapat ng isang lumang simbahan. Ang Sarah May na mabilis umiyak at palagi nakayuko noon ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang matatag, may paninindigan at independenteng babae. Bagamat may lungkot pa rin sa kanyang mga mata tuwing naaalala ang anak na si Ethan, natutunan niyang tanggapin ang kapalaran ng may dangal. Isang maaliwalas na hapon, abala si Sarah sa pag-aayos ng mga sariwang white roses sa labas ng kanyang tindahan. Ang hangin mula sa dagat ay banayad na humahampas sa kanyang mahabang buhok. Sa hindi kalayuan, isang itim at mamahaling SUV ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kalsada. Isang kakaibang tanawin sa tahimik na probinsya. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang 5 taong gulang na batang lalaki ang unang bumaba. Ang bata ay suot ang isang simpleng t-shirt at shorts, ngunit ang bawat galaw nito at ang matangos nitong ilong ay pamilyar na pamilyar sa puso ni Sarah. Biglang binitawan ng bata ang kamay ng kanyang kasama at patakbong nagtungo sa tapat ng flower shop. Diretsyong nakatingin kay Sarah. Hawak ng bata ang isang maliit na, medyo lukot na piraso ng papel. Ang lumang company ID ni Sarah na 5 taon nang iniingatan ng kanyang ama. Mami? Ang maliit at inosenteng boses ng bata ay umalingaw-ngaw sa hangin. Nabitawan ni Sarah ang hawak niyang gunting at mga bulaklak. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Napatitig siya sa bata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay agarang napuno ng luha. Ethan? Pulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Bago pa man siya makakilos upang yakapin ng bata, isang anino ang sumunod na lumapit. Mula sa likod ng bata, naglakad si Mike Owen del Fuego. Ang dating makapangyarihang bilyonaryo na tila hari ng mundo ay mukhang iba ngayon. Wala ang kanyang formal na toksido o ang kanyang mayabang na tindig. Ang kanyang mga matang kulay abo na dati ay mas malamig pa sa yelo, ay basang-basa ngayon ng luha, puno ng matinding pagod, pangungulila at pagsisisi. Sarah, ang boses ni Owen ay nanginginig, paos at tila pasa ng buong daigdig. Sa wakas, nahanap din kita. Automatikong humakbang paatras si Sarah. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pader ng depensa. Ang kanyang puso ay nagwawala sa halo-halong emosyon. Tuwa dahil nakita niya ang kanyang anak, ngunit matinding takot at galit na makita ang lalaking dumurog sa kanyang pagkatao. Anong ginagawa mo rito, Owen? Malamig at matatag na tanong ni Sarah. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Paano mo ako nahanap? At bakit kasama mo ang anak ko? Sa harap ng ilang lokal na mamamayan na nagsisimula na mag-usisa at sa harap mismo ng kanyang anak na si Ethan, ang tanyag na si Mike Owen del Fuego ay dahan-dahang itinuwid ang kanyang tuhod at lumuhod sa semento sa tapat ni Sarah May.
Patawarin mo ako, Sarah. Umiiyak na pagsasumamo ni Owen. Nakatingala sa babaeng minsan niyang itinuring na isang malaking pagkakamali. Naging bulag ako. Naging walang puso ako. 5 taon, Sarah. 5 taon ako nabuhay sa impyerno ng pagsisisi. Araw-araw kong hiniling sa Diyos na sana ako na lang nawala. Wag lang ikaw. Mahal kita, Sarah. Patawarin mo ako, please. Bumalik ka na sa amin ng anak natin. Tiningnan ni Sarah si Owen na nakaluhod sa kanyang harapan. Kung ang eksenang ito ay nangyari 5 taon na nakalipas, baka mabilis pa sa kidlat na niyakap niya ang lalaki at pinatawad ito. Ngunit ang panahon ay may paraan ng pagpapatigas sa mga pusong binalot ng dusa. Dahan-dahang lumuhod si Sarah, hindi para pantayan ang pagsisisi ni Owen, kundi upang higit na yakapin na mahigpit si Ethan. Pinuhat niya ang bata. Naramdaman ang init ng tunay niyang anak sa unang pagkakataon. Matapos ang mahabang panahon, hinalikan niya ito sa noo at ang bata naman ay tila likas na yumakap sa leeg ng kanyang tunay na ina. Matapos walya pa ng anak, humarap si Sarah kay Owen. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng galit, kundi isang malalim at nakatutunaw na kapanatagan, isang lamig na kapareho ng lamig na ibinigay sa kanya ni Owen noon. Sir Owen, ang formal na tawag ni Sarah ay tila isang malakas na sampal sa bilyonaryo. Tumayo ka riyan. Hindi bagay sa isang Delfego lumuluhod sa kalsada. Sarah, please, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Magpapakasal tayong muli. Ang totoong kasal na may pagmamahal. Salamat. Salamat sa pag-aalaga kay Ethan. Pagputol ni Sarah sa kanyang mga salita. Diretso at walang emosyon ng mga mata. Salamat dahil pinalaki mo siyang mabuti. Maari mo akong bisitahin dito kasama si Ethan kahit kailan mo gusto. Dahil alam kong kailangan ka ng anak ko bilang ama. Komento si Sarah. Huminga na malalim at tinignan ng gintong singsing na wala na sa kanyang daliri. Ngunit nakabaon na sa kanyang. Pero ang Sarah May na nanalangin at nagmamakaawa para sa pagmamahal mo. Ang Sarah May na handang magtiis sa lahat ng lamig mo. Matagal na namatay sa mansyon mo sa Tagaytay. 5 taon na ang nakalipas. Mahinahon ngunit mapangwasak ang sabi ni Sarah. Ang pagmamahal ko sa iyo ay natapos na noong gabing pirmahan mo ang papel para ibigay ang anak ko kay Beatrice. Sarah, wag. Hikbi ni Owen. Ang kanyang puso ay tuluyan na nawasak sa bawat salita. Huli na ang lahat, Owen. Huling hatol ni Sarah. Tumalikod si Sarah. Bit-bit ang kanyang anak na si Ethan. Naglakad papasok sa loob ng kanyang flower shop at dahan-dahang isinara ang pinto ng kanyang bagong buhay. Naiwang nakaluhod si Mike Owen del Fuego sa ilalim ng sikat ng araw sa Batanes. Isang makapangyarihang bilyonaryo na may hawak na bilyong-bilyong salapi at ari-arian sa kanyang mga kamay. Ngunit habang buhay na mag-isa. Bigo at bilanggo sa malamig na anino ng pag-ibig na kanyang sinira at binaliwala. Ang gabi sa Batanes ay hindi katulad ng gabi sa Maynila. Dito, kapag sumapit ang alas 8, ang tanging maririnig mo na lamang ay ang marahas ngunit tiya uyaying hampas ng alon sa mga dambuhalang bato ng Basko at ang banayad na huni ng hangin sa kabundukan. Sa loob ng isang maliit ngunit maayos na silid sa itaas ng kanyang flower shop, nakaupo si Sarah May sa gilid ng higaan. Sa kanyang tabi ay natutulog na mahimbing si Ethan. Nakayakap ang maliit na braso ng bata sa kanyang baywang. Isang posisyon na 5 taong ipinagkait sa kanya ng tadhana. Marahan niyang hinaplos ang malambot na buhok ng bata. Bago binalingan ng isang lumang kahon ng sapatos na gawa sa karton na nakalapag sa kanyang maliit na lamesa. Sa loob ng kahong iyon ay walang mamahaling alahas o pera. Naglalaman ito ng 5 makakapal na notebook, mga journal na ipinadala ni Owen sa pamamagitan ng kanyang abogado. Isang linggo matapos ang kanilang pagtatagpo sa Batanes. Kasama ng mga notebook ang isang maikling nota mula sa abogado. Sabi po ni Sir Owen, hindi niya kayo pinipilit na bumalik pero pakiusap, basahin niyo po ito. Iyan po ang buhay niya doon mga panahong wala kayo. Huminga na malalim si Sarah. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng lampara, binuksan niya ang unang notebook. Abang ang sulat ay magulo. Malayong malayo sa perpekto at seryosong pirma ng isang Mike Owen del Fuego na nakikita sa mga kontrata ng barko. Disyembre 24, 1 taon matapos kang umalis. Sarah, Pasko ngayon. Ang buong mansyon ay napuno ng mga mamahaling dekorasyon na ipinalagay ni Aling Marta. Pero mas malamig pa ito ngayon kaysa noong panahon nandito ka. Nakaupo ako sa sala. Doon sa mismong silya kung saan mo ko tinawag noong unang sumipa si Ethan. Tinitigan ko ang sahig kung saan kita iniwang umiiyak. Gabi-gabi, kapag umiiyak si Ethan para sa gatas mo,
Nararamdaman ko isang uri ng sakit na hindi ko akalaing kaya ng isang tao. Baog ako, Sarah. Iyon ang sabi ng mga doktor. Pero ang mas malaking katotohanan ay mas baog ang puso ko noong kasama kita. Paano ko nagawang sakta na nag-iisang babae nagbigay sa akin ng himala? Patawad dahil naging marahas ako. Patawad dahil mas pinili ko ang pride ko kaysa sa init na dinala mo sa buhay ko. Kung nasaan ka man ngayon, sana ay nakakakain ka na maayos. Sana hindi ka giniginaw. Napatigil si Sarah sa pagbabasa. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Pumatak sa tuyong pahina ng notebook. Naalala niya ang Paskong iyon. Nag-iisa siya sa isang maliit na boarding house sa Tugigaraw. Kumakain ng malamig na tinapay habang tahimik na hinahangad na kapiling ang kanyang anak. Pinuksan ni Sarah ang ikatlong notebook. Ang pabalat nito ay may mga bakas ng kulay ng Crayola. Halatang nilaruan na maliit na si Ethan. Marso 12, 3 taon, Sarah. Unang araw ng preschool ni Ethan ngayon. Inihatid ko siya. Alam mo ba? Kamukhang kamukha ko siya kapag nakasungot. Pero kapag mamingiti siya, ikaw ang nakikita ko. Ang lambot ng mga mata niya ay nakuha niya sa'yo. Pag uwi namin, tinanong niya ako kung nasaan ang mami niya dahil ang mga klase niya raw may kasamang 2 magulang. Ipinakita ko sa kanya ang ID mo sa kumpanya. Sabi ko sa kanya, ang mami mo ay isang anghel. Umalis siya kasi naging masama si Daddy. Pero hinahanap siya ni Daddy araw-araw. Umiiyak si Ethan, Sarah. At doon ko napatunayan na ang parusa sa akin ng langit ay hindi ang pagkawala ng yaman ko, kundi ang makita ang anak ko na naghahanap sa iyo habang ako ay walang maisagot. Kinasuhan ko na si Beatrice. Tinapos ko na lahat ng ugnayan sa pamilya niya. Wala na ako pakialam sa shares ng kumpanya. Kung maaari ko lang ipagpalit ang bawat bilyon ko para lang malaman kung nasa ang sulok ng Pilipinas ka nagtatago, gagawin ko ngayon na. Napatingin si Sarah kay Ethan na natutulog. Tama si Owen. Ang bata ay may taglay na kakaibang lambing na madalas niyang ipagtaka kung saan nakuha. Gayong pinalaki ito na isang Delfuego. Ngayon ay alam na niya. Pinalaki ni Owen si Ethan na may takot sa multo ng kanyang mga pagkakamali. Pinuklat ulit ni Sarah ang huling notebook. Ang pinakabagong sulat bago sila natagpuan ni Owen sa Batanes. Oktubre 5, 5 taon, Sarah May. Sabi ng mga private investigator ko, may nakakita raw sa iyo sa isang isla sa Hilaga. Pupunta ako riyan kasama si Ethan. Hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa iyo. Alam kong galit ka. Alam kong may karapatan kang itaboy ako. Hindi kita pipilitin bumalik sa akin bilang asawa. Alam ko kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ko sa iyo. Ang tanging hiling ko na lang ay hayaan mo akong maging ama sa tabi mo. Kahit bilang isang estranghero na nagbabayad ng kanyang utang, gusto ko makita mo ang paglaki ni Ethan. Gusto kong bawiin ang bawat segundong ninakaw ko sa iyo bilang ina. Kung huli na ang lahat para sa puso mo, tatanggapin ko. Iyon ang nararapat sa isang lalaking tulad ko. Pero asahan mo, Sarah, hanggat humihinga ako, ang pangalang Delfuego ay sa iyo lang at walang ibang babaeng nahawak sa kamay ko, kundi ang alaala mo. Dahan-dahang isinara ni Sarah ang notebook at ibinalik ito sa loob ng kahon. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa tapat ng kalsada, sa ilalim ng isang maliit na poste ng ilaw. Nakita niya isang pamilyar na bulto na lalaki. Si Owen. Nakatayo ito sa labas. Nakasuot ng simpleng jacket. Nakatingin sa bintana na kanyang salit. Hindi ito umaakyat. Hindi ito nanggugulo. Naroon lang ito. Tila isang tapat na sundalo na nagbabatay sa kanyang reyna at prinsipe mula sa malayo. Pinabayaran ang lamig ng gabi bilang parusa sa sarili. Humakbang si Sarah pababa ng hagdan. Binuksan ang pinto ng kanyang flower shop at lumabas sa malamig na hangin ng Batanes. Nang makita siya ni Owen, natigilan ang bilyonaryo. Mabilis itong lumapit ngunit huminto, may 3 dipaan layo. Natatakot na baka lumampas siya sa limitasyon. Sarah, gising ka pa? May kailangan ka ba? Gusto mo bang ikuha kita na mainit na tubig o pagkain? Nag-aalala tanong ni Owen. Ang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Tinitigan siya ni Sarah. Ang lalaking ito na dating hindi mapigilan ng galit ay mukhang maamong kordero ngayon sa kanyang harap. Owen, mahinahong sulyap ni Sarah. Basahin ko mga sulat mo. Napatundok si Owen. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Patawad kung naging pabigat sa iyo mga yan. Hindi na mababago ng mga sulat mo nakaraan, Owen. Ang sakit na naramdaman ko sa mansyon mo ay mananatiling bahagi na kung sino ako ngayon. Wika ni Sarah. Bawat salita ay may timbang. Pero nakita ko kung paano mo pinalaki si Ethan. Nakita ko ang pagmamahal niya sa iyo. Humakbang si Sarah ng 1 beses papalapit kay Owen. Hindi kita mapapatawad sa isang gabi lang.
At hindi ko maibabalik ang pagmamahal na pinatay mo noon. Pero para kay Ethan, maaari tayo magsimula muli bilang mga magulang niya. Walang kontrata, walang pilitan. Dito sa Batanes, kung gusto mo manatili para sa anak mo, kailangan mo matutong mabuhay ng simple, malayo sa yaman mo. Isang malaking luha na wagas sa pasasalamat ang umagos sa mga mata ni Owen. Hindi man ito ang buong pagbabalik ng kanyang asawa. Ito ay isang maliit na bitak ng liwanag sa madilim niyang mundo. Isang pagkakataon na katunayan na ang bilyonaryong Del Fuego ay handang maging isang ordinaryong lalaki. Basta't sa huling yugto ng kanyang buhay, kasama niya ang babaeng minsan niyang tinawag na pagkakamali, ngunit ngayon ay ang kanyang nag-iisang buhay at hula. Salamat, Sarah. Bulong ni Owen habang dahan-dahang tumango. Salamat sa isa pang pagkakataon. Sa ilalim ng kalangitan ng Batanes, ang bagyo ng kahapon ay tuluyan na lumipas. Iniwan ng dalawang pusong unti-unti naghihilom sa ilalim ng panibagong simula ng tadhana. At dito na po nagtatapos ang buong kwento ng pagtitiis, paglisan, at pagsisisi. Ako pong muli ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge, na nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong walang sawang pagsama sa bawat kabanata. Mga kaayasya, ang kwento ni Sarah May at Owen ay isang paalala sa atin na ang tunay na karangyaan ay hindi nasusukat sa bilyong yaman, kundi sa kakayahan nating magpahalaga sa mga taong nagmamahal sa atin ng tapat. Huwag nating hintayin na ang nag-iisang liwanag sa buhay natin ay maglaho bago natin mapagtanto ang halaga nito. Dahil kung minsan, ang salitang patawad, gaano man kaimpake kapag binigkas habang nakaluhod, ay hindi na kayang itama ang isang pusong matagal nang pinatay ng nakaraan. Bago po natin tuluyang isara ang pahinang ito, nais ko pong magabot ng isang napakalaking pagpupugay at yakap sa lahat ng ating mga tapat na taga-subaybay rito sa Ayesha TV. Lalo na at higit sa lahat, sa ating mga minamahal na OFW sa iba't ibang sulok ng daigdig, sa inyong mga pagtitiis sa sulok at lungkot sa lamig ng ibang bansa, at sa pangungulila sa inyong mga anak at pamilya para lamang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kayo po ang mga totoong buhay na bersyon ng katatagan ni Sarah May. Sana po, sa pamamagitan ng mga kwentong inihahandog namin sa inyo araw-araw, ay kahit paano ay naihahatid namin ang init ng tahanang Pilipino sa inyong mga puso. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto po naming basahin ang inyong mga reaksyon. Muli, para sa buong pamilya ng Ayesha TV at sa ating story creator na si Boss Rainiel, ako po si Miss Angge. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay. Manatili po tayong matatag at pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Paalam po.